Welcome to another episode of Kwentong Goodness. Sa araw na ito, dadalhin ko kayo sa isang kwento ng sakripisyo, pagtitiis, at sa huli pagkamit ng kalayaan. Ito ang kwento ni Aling Celia, isang mapagmahal na ina at masipag na asawa. Kasama ang kanyang asawang si Mang Tonyo, binuo nilang isang pamilya na may 6 na anak. Pero sa likod ng kanilang simpleng tahanan, may mga lihim na hindi alam ng iba. Si Mang Tonyo ay isang lalaking mapusok at malupit. Palagi niyang dinadaan sa kamay ang galit at hindi rin nagkulang sa pambababae. Sa kabila nito, pinili ni Aling Celia na magtiis. Bakit? Dahil sa kanyang mga anak. Bilang isang ina, alam niyang kailangan niyang manatili para sa kanilang kinabukasan. Sino ba namang ina ang basta-basta na lang iiwan ang kanyang mga anak, diba? Kaya tinanggap ni Aling Celia ang lahat ng sakit at hirap para lang mapanatili ang pamilya nilang buo. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang mga sugat sa puso ni Aling Celia at ng kanyang mga anak. Habang kanilang mga kaibigan at kapitbahay ay nag-aakalang maayos ang kanilang pamilya. Ang totoo'y puno ng takot at pangamba ang loob ng kanilang tahanan. Pero sa kabila ng lahat, si Mang Tonyo ay responsable pagdating sa pangangailangan ng pamilya. Hindi sila nagkulang sa pagkain, damit at edukasyon. Nakapagpatapos pa nga ng pag-aaral ang 5 sa 6 na anak. Pero ano nga ba ang halaga ng mga ito kung walang katahimikan at kaligayahan sa loob ng kanilang bahay? Lalo pang tumindi ang sakit ng pamilya nung nagkasakit ang bunsong anak nila, si Ella. Kinailangan niyang manatili sa tabi ng kanyang ina at bagamat mahirap, naging dahilan ito parang lalong lumakas ang loob ni Aling Celia. Alam niyang hindi siya pwedeng magpatuloy sa ganitong buhay. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtitiis, naglakas ng loob si Aling Celia na iwan si Mang Tonyo. Dala ang kanyang bunsong anak na si Ella, na patuloy na nilalabanan ng kanyang karamdaman, lumisan siya sa tahanang puno ng mga alaala ng sakit at bigati. Hindi naging madali ang desisyon na ito. Pero nariyan ang suporta ng kanyang mga anak. Alam nila ang desisyon ng kanilang ina ay para sa kaibabuti ng lahat. Lumipat si Aling Celia at ang kanyang anak sa maliit na apartment, malayo sa dati nilang tirahan. Dito, unti-unti silang nagsimula muli. Malayo sa takot, malayo sa sakit. Bagamat may mga araw na nararamdaman ni Aling Celia ang bigat ng kanyang desisyon, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Ngayon, iba na ang buhay ni Aling Celia. Malayo na siya sa dating buhay na puno ng takot at hirap. Sa halip, siya ngayon ay masaya, naglalakbay at binibisita ang kanyang mga anak na ngayon ay may sarili ng mga pamilya. Tila nabawi niya ang mga taon ng saya na nawala sa kanya. Si Mang Tonyo, naiwan siya sa dating bahay, kasama ang bago niyang kinakasama. Pero para kay Aling Celia, wala nang puwang ang galit o puot sa puso niya. Masaya na siya sa bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi man perpekto ang buhay ni Aling Celia ngayon, pero isang bagay ang sigurado siya. Siya ay malaya. Mula sa pang-aabuso, at mula sa takot. Sa wakas, nahanap na niya ang kaligayahan na matagal niya nang pinapangarap. Mga goodizens, ano ang aral na mapupulot natin sa kwento ni Aling Celia? Una, walang sino man ang dapat magtiis sa pang-aabuso. Walang sino man ang dapat mamuhay sa takot, lalo na kung ang kapalit ay kaligayahan ng pamilya. Pangalawa, laging may pag-asa. Hindi pa huli ang lahat para magsimula muli. Kahit gaano pa kahirap ang daan, at higit sa lahat, mahalaga ang suporta ng pamilya. Hindi naging madali ang daan ni Aling Celia, pero nariyan ang kanyang mga anak na naging sandigan niya sa oras ng pangangailangan. Mga goodizens, anong masasabi niyo sa kwento ni Aling Celia? Pabor ba kayo sa desisyon niya? Ano sa tingin niyo ang tamang gawin sa ganitong sitwasyon? I-share ang inyong thoughts at reactions sa comment section. Huwag kalimutang i-share ang video na ito at mag-follow para sa mga susunod pang kwento.
Hanggang sa susunod na episode ng Kwentong Goodizens, kung saan tayo magpapakatotoo at magpapagaan ng ating mga damdamin.